Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatiran. Kamusta na po kayo dyan? Alam ko na marami sa inyo ay bored dahil hindi po tayo makalabas ng ating mga bahay. Pero isang sign na lang din po ito ng ating pag-support sa ating pong gobyerno. Magandang gabi po sa mga pasyente ng Muntinlupa Mental Health and Psychosocial Support. Magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po kami sa amin pong pag-aaral ng salita ng Diyos at tiyakan po na kayo naman ay magkakaroon din ng kalakasang espiritual. Huwag po kayong masiraan ng loob, may Diyos po tayong nakatingin po sa atin. At magandang gabi rin po sa lahat-lahat ng mga nakikinig ng broadcast na ito sa buong Pilipinas at sa ilang kapatiran natin sa ibang bansa. Dahil napakabanal po ng ating gagawin, samahan niyo po ako sa isang maiksing prayer para mahingi po natin ang guidance ng ating Panginoong Jesus. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Binigyan niyo na naman kami ng opportunity para pag-aralan ng inyong mga salita. Naniniwala po kami ng gabing ito ay gabi mo at meron kang mga taong inihanda para makinig ng inyong mga salita. Pagpalain niyo ang mga pasyente po ng Muntinlupa Mental Health and Psychosocial Support. Kasama na po ang kung may mga doctors doon at nurses, mga staff nila. Nawa marating sila ng salita ng Diyos at makita po nila na wala na po kaming ibang pupuntahan kundi kayo. Ito po ay bahagi ng inyong dealing sa amin at gusto mo lang naman kasi kami na lumapit talaga sa inyo ng buong puso. So lumalapit kami sa gabing ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay nasa isang uncertain na bukas. Ano po? Hindi po talaga natin alam ang mga magiging mga pangyayari sa mga darating na araw. In fact, hindi po natin alam kung sino po ang tatamaan ng virus bukas. Ako, kayo, dahil kagaya namin, namamalengke rin kami. So kayo man din ay kuminsan ay nasa palengke din. So, lagi lang po tayong tumingala sa Diyos natin na who knows everything, di po ba? I know some of us, we have questions. Halimbawa, what if this lockdown will be extended? Di po ba talagang napakahirap din pong isipin na kung lalampas ang lockdown ng April 30, talaga pong medyo mahirap na po. People will have a hard time, sabi nga, chaos I suppose. So talaga pong may problema in case na magpatuloy ang lockdown. Sa isang banda, kung hindi naman daw po ila-lockdown ng gobyerno, baka ang resulta po ay higher rate of infection. Kaya minsan, kaya ipag-pray po natin ang bansa natin. Marami naman tayong oras para may pag-pray talaga ito. Dahil kahit na ako po ang nasa position po ni Presidente, talagang napakahirap po eh. Kung ano talaga ang pipiliin ko, ang mga tao ay magutom or ang mga tao ay tamaan ng mas mataas na infection. So alam ko na this is not just about him. Ito po ay alam naman natin ang absolute remedy nasa Diyos. Kaya lagi lang po tayo mag-pray. Lagyan po talaga natin ng spirituality itong panahong ito. Kasi in the past naman, puro tayo materialism, worldliness, puro technology. Makikita niyo po ang progress ng technology sa atin. Kahit po yung mga bukid ginagawa na pong mall, yung mga bukid ginagawa na po silang mga subdivision. Para bang 1 month ago or 2 months ago, parang talagang growing, sabi nila, ang mga negosyo. Pero at nalilimutan na po ang Panginoon. Kaya ito po, si Lord ay nagpadala sa atin ng virus na ito para tumigil tayo at magsabi tayo na meron pang dapat tayong bigyang pansin o unahin. Ang Diyos po yun.
isa sa mga isa sa mga nangyayari sa ating paligid ngayon, ito pong mga balibalita na minsan nakakalito na po. Ano po, di po ba, alam ko na napapanood nyo rin sa mga YouTube ang mga balita at para mga kontrang balita na ito daw pong coronavirus na ito ay isang cover-up. Hindi daw po ito coronavirus, kundi ito ay bioweapon. May nagsasabi naman na itong mga nangyayari ngayon sa ating paligid ay hindi rin talaga bunga ng coronavirus, kundi ito raw po ay epekto ng 5G technology. So kung talagang itong mga balitang ito na ating nababalitaan o nakikita ay totoo, talaga pong nakakatakot din. Pero ang mga findings naman ng medical field ay nagpapatotoo na ito ay isang virus talaga. So, ang point ko lang, talaga pong humaharap po tayo sa mga uncertainty. Hindi na po natin alam minsan kung sino ang nagsasabi ng totoo. May mga aware naman tayo na maraming fake news, pero alin doon ang fake news. So, mga kapatiran, itong sitwasyong ito, sana ay magtulak sa atin para tumingala tayo sa absolute na truth na hindi magsisinungaling kahit kailan. Ito po ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, sana po samahan niyo po ako ngayong gabi sa akin pong Bible preaching, Bible discussion. Mas pagtiyagaan po natin ito dahil ito po ay totoo, wala pong anino ng pagkakamali, walang intensyon na magsinungaling. Ito po ay hindi lamang katotohanan, ito po ay absolute na katotohanan. So samahan niyo po ako sa unang Timothy chapter 4 verses 1 to 10. Ito po ang ating pagbubulay-bulayan sa gabing ito. Ang sabi po ng Bible, the Spirit clearly says that in later times, some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Tingnan niyo po, pansinin niyo po ang salitang later times. Yan po. So huling panahon. Ito raw po ang mangyayari. At tamang-tama po ito sa ating context dahil sinasabi nga po natin na talagang nasa huling panahon na tayo. Such teachings come through hypocritical liars whose consciences have been seared as with a hot iron. They forbid people to marry and order them to abstain from certain foods, which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth. For everything God created is good. Wala daw nilikha ang Diyos na masama, and nothing is to be rejected if, meron pong condition, if it is received with thanksgiving. Verse 5, because it is consecrated by the word of God and prayer. Yung po palang word of God and prayer ay nagko-consecrate. If you point these things out to the brothers and sisters, you will be a good minister of Jesus Christ, nourished on the truths of the faith and of the good teaching that you have followed. Have nothing to do with godless myths and old wives' tales. Rather, train yourself to be godly, for physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. This is a trustworthy saying that deserves full acceptance. That is why we labor and strive, because we have put our hope in the living God, who is the Savior of all people, and especially of those who believe. Kagaya po ng sinabi ko po sa inyo kanina, pagtiyagaan po natin ito, para din po itong pagkain na medyo mapait, pero kailangan nating kainin, kagaya ng ampalaya, dahil we know that ampalaya is good for our health. So same thing here, the picture is the same. Parang medyo mahirap maunawaan ng binasa po natin, pero meron po akong paniniwala na ang great teacher ay nasa atin, ang Holy Spirit. So bigyan ko lang po kayo ng konting context. Ang context po is Paul instructed Timothy to take care for the church of Ephesus. So si Pablo po, ang kanyang anak na sa pananampalataya na si Timothy, ay inutusan niyang alagaan ng simbahan ng Ephesus.
while he went on to Macedonia, habang papunta siya ng Macedonia. And he charged Timothy to refute false teachings and supervise the affairs of the growing church. So may binabanggit po dito na si Timoteo na young pastor ng Ephesus ay merong hinaharap. Meron pong mga false teachings na meron doon sa paligid marahil o doon sa simbahan na yon, o pinasok na sila ng mga false teachers. Ang major problem po nila ay ang tinatawag na Gnosticism and false asceticism. Kapag sinabi po nating Gnosticism, ito po ay may kinalaman sa katalinuhan, na parang special na katalinuhan o special revelation na ibinigay daw ng ating Panginoong Hesus. Pero ito po ay fables, ito po ay matatawag nating fictitious, hindi po ito totoo. At meron pong grupo na yun po, ganun ang daladala, Gnosticism. Pangalawa po, yung asceticism. Ito pong asceticism naman ay ito po ay masyado ang pursuit sa mga kapatid, yung pag-abstain sa mga from sensual pleasure. Parang super holy naman po sila. Yung maraming bawal, parang ang kanilang kabanalan ay asceticism na panlabas, nasa damit, wala silang hikaw, wala silang watch, wala silang kwintas. Ang mga damit po nila ay mahahaba, more on asceticism. Ito po ang naging problema ng Church of Ephesus. Ngayon po, yun ang hinaharap niya. So, maganda po ito dahil kung sa panahon po ni Pablo o ni young Timothy, ang simbahan po nila ay merong ganong klaseng problema na parang ang equivalent ay merong epidemic, parang meron ding COVID na nakakahawa. Alam niyo po yung mga false teachers, nakakahawa po yan. Talaga pong napakabigat po niyan dahil words are very powerful. Siyempre may mahihina sa pananampalataya, naaakay po ng mga false teachers. Ang tema ko po ay akin pong pinamagatan na COVID time is hatching time. Developing convicted Christians in this calloused world. Isa-isahin po natin, COVID time is hatching time. Parang tinitingnan ko po na itong COVID na ito, na panahong ito ay parang panahon ng pagpapalago o paglilimlim sa ating mga mananampalataya. Na alam ko yung context natin, nasa bahay tayo. So, pwede nating mapakinabangan itong COVID time na ito para kayo po ay lumalim kay Lord. Kaya sabi ko nga dito, developing convicted Christians in this calloused world. Ang sanglibutan ito ay parang masyado na pong kalos, parang matigas na po ang puso ng mga tao. So, may mga tao ngayon sa panahon ng COVID, meron pa ring segment na talagang hindi pa rin ang Diyos ang naaalaala. Parang puro pa rin sila pleasure. Ang iba ay makikita nyo may mga nagsusugal pa rin, di po ba? Makikita nyo na may mga nagiinuman pa rin. At ang iba naman ay puro panonood lang naman ng TV. Meron nga akong pamilyang alam na naubos na raw nila yung mga movies ng Netflix. Ang mga kabataan naman na wala din silang sensitivity sa Holy Spirit o sa Diyos, puro computer games naman. So mga kapatid, ang layunin po ng aking pagtuturo na sana po itong COVID time ay maging hatching time. Yung parang para kang egg na lilimliman ng mother hen para lumabas yung sisiw. So yan po mga kapatiran. Ang content po ng binasa po natin ay ganito po. Sa verses 1 to 5 makikita po natin ang sinasabi, the Spirit clearly says in the later times. So huling panahon, makaka-relate na po tayo rito. Anong mangyayari sa later times? Some will abandon the faith. Yan po ang prophecy. Yan pong later times na yan ay nagmula noong ipanganak si Jesus Christ. Kasi alam niyo po, nang ipanganak si Jesus Christ, tinatawag na po siyang last days. So mula noon hanggang ngayon, nangyayari po ito, some will abandon the faith. At yan po ay totoong-totoo. May mga dati tayong kasamahan
na ina-abandon yung faith. Hindi sila lumilipat ng ibang Christian church, kundi ina-abandon talaga yung faith na natutunan po nila. Siguro talagang hindi talaga sila converted. Okay, ano pa mangyayari in the later times? And they will follow deceiving spirits and things taught by demons. Imagine, iiwanan nila yung tunay na faith para sumunod sa mga deceiving spirits. Ngayon po, sa panahong ito, mag-ingat po tayo. Marami pong deceiving spirits. At para naman matutunan natin o malaman natin kung ano yung deceiving spirits, syempre dapat meron kayong paradigm, meron kayong pattern. Na pag humihiwala yung tao dun sa pattern na yon, alam mo na yun ay deceiving spirits. Kaya importante ang Bible teaching, Bible doctrine, importante yung knowledge natin kay Jesus Christ. Okay? So, sa huling panahon ay mangyayari yan. At sabi pa dito, things taught by demons. May mga itinuturo pala ang mga demonyo. Yun ang po nakasulat dito. Demonyo po. Bagamat tawang nagtuturo, pero ang sabi ng Bible, demons ang nasa likod po nila. Ano-ano itong mga teachings na ito na matatawag nating taught by demons? Ang sabi dito, such teachings come through hypocritical liars. Itong mga turong ito ay nagmumula sa mga ipokrito na sinungaling. Ipokrito na sinungaling pa. Na ang kanilang mga konsensya ay parang parang wala na silang parang mainit na bakal. Parang seared as with a hot iron. Di po ba yung iron na hot, pag yan po ay itinatak sa iyo, parang nagkakaroon ka ng selyo. Ganun po ang mga tao na ito. Na ang kanilang mga konsensya ay parang naselyohan na, mga kapatid. Ano ang mga turo ng mga tao nito na tinatawag nating taught by demons? Una, they forbid people to marry. Bawal na bawal ho pala yon sa Bible. Na tuturuan mo yung tao na huwag mag-asawa. Okay? Hindi po yun. Ang pag-aasawa po ay opsyon ng tao. Pwede kang mag-asawa, pwedeng hindi. Pero kung tuturuan ka ng isang religion na bawal mag-asawa, maliwanag po na yan ay hindi po biblical na turo, kundi teaching taught by demons. Pangalawa, and they ordered them to abstain from certain foods. Di po ba may mga grupo-grupo, may mga religious groups na bawal kumain ng ganitong mga pagkain na ganito, ganyan po. Marami silang pinagbabawal. Alam niyo po, ako po ay naka-base lang sa Bible, ayoko pong makasakit, pero ang Biblia po naman ay loud and clear na hindi po dapat tayong mag-order na ang tao ay mag-abstain sa mga certain foods. Di po ba may mga doktrina na bawal kumain ng baboy, bawal kumain ng hipon, bawal kumain ng hito, ganon. Marami silang mga certain foods, mga kapatid. So, yun po ang sabi ng aking Bible. So, alam kong may tinatamaan ako ngayon na mga doktrina, pero wala po tayong magagawa. Baka itinutuwid din kayo ng Diyos. Baka nakatanggap nga kayo ng turo ng demonyo. Sana po magising po tayo. Hindi ko po intensyon na makapanakit dahil ako po ay nagbibigay lang ng sense dun sa aking binabasa. At ang sabi dito, which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth. Yun palang mga certain foods na yun, kapag yun po ay tiningnan po kapag yun pa tinanggap natin ng may pagpapasalamat at ikaw ay may pananalig, yun po ay ayos. Sabi dito, mga kapatid, which God created to be received with thanksgiving. Tinatanggap pala siya na tinatanggap natin siya mula sa Diyos ng may pagpapasalamat. So prayer po yun. Ang sabi nga ng verse 4 bilang doktrina, everything God created is good. So everything that God created is good. So mga kapatid, wag po tayong magbigay ng ibang sense sa nakasulat. Wag na po nating sabihin na masama naman talaga yung karning
yung pork sa katawan natin, tama po naman yun. Yun po naman ay amenable naman ako doon na yan ay hindi talaga completely maganda sa ating physical na katawan. Pero hindi naman tama na bibigyan natin ng tao ng strict order na bawal talaga. So, pwedeng hindi ka kumain, ang reason mo ay health, pero pwede ka rin kumain paminsan-minsan dahil hindi naman talaga totally ipinagbawal siya ng Biblia. Unless meron kayong ibang Bible, yun po mahirap. Or unless meron tayong ibang interpretasyon sa Biblia. Pero tayo pong mga preachers ay hindi po nabigyan ng karapatan na baguhin ang nakasulat. So yun po ang aking paniniwala. Ayon sa Biblia. In fact, ang sabi ng verse 4, everything God created is good. Everything God created, and nothing is to be rejected, sabi ng Bible, if it is received with thanksgiving. So, pwede kang mag-abstain kung hindi mo siya tatanggapin with thanksgiving. But as long as you receive any food with thanksgiving, that is acceptable. Ang sabi ng Biblia sa verse 5, it is consecrated by the word of God and prayer. Kaya kung kakain tayo, maganda ring nagre-recite ng Bible verse, pagkatapos sasabayan po natin ng panalangin. So, brothers and sisters, ito po ang kinaharap. Ito po yung hinarap ni Timoteo sa church ng Ephesus. At yan po ang parang matatawag nating instruction ni Paul sa kanya. Aayusin niya yung mga doktrinang yan na pumapasok dun sa kanyang sa simbahan. So yan po. Ang tanong ko sa araw na ito, sa gabing ito, ngayong makita natin yung content, ano po, yung laman-laman. Ano ang tanong ko ngayon is, what makes us convicted Christians? Okay. Paano tayo nagiging Kristiyano na convicted? Sabihin na lang natin na ang kahulugan nitong convicted ay kumbinsido. Ayan. Importante po yung salitang kumbinsido. Ako ba ay convinced talaga sa aking paniniwala? Unang-una, if you can point out the Bible teachings among the brethren. Yan po yung makikita natin dito po sa verse 6. Okay? Ang sabi nga ng verse 6, if you point these things out to the brothers. So, kapatid, napakagandang trait na kaya mong i-point out ang Bible teachings among the brethren. Ang sabi nga dyan, mga kapatid, it will make you a good minister. Ang tunay na minister ay kaya niyang i-pinpoint ang Bible teachings among the brethren. Ito po ay napakagandang ilapat sa panahong ito ng COVID. Ngayong may panahon po tayo, lalo sa aking mga kapwa preachers, sa aking mga kapwa pastor, mga kapwa ko elders ng simbahan, mga deacons. Nako, napakagandang gamitin ang COVID time na ito na makapagturo tayo ng mga Bible teachings among our brethren. Ito daw po ay may pakinabang sa atin. It will make you a good minister. Ngayon, ano ang good minister naman, mga kapatid? A good minister is the one who brought up in the truths of the faith and of the good teaching. Okay. Di ba, ang sabi ko, mga kapatid, para matawag tayong isang convinced na Christian sa panahon ng COVID, kaya nating mag-point out ng mga Bible teachings. Pero, bago natin magawa pala yan, kailangan, mga kapatid, tayo ay pinalaki sa katotohanan ng pananampalataya at mabuting turo. Kaya nga, nung araw, nung mga 3 months ago o 1 year ago, napakahalaga po na lagi ka nakikinig sa mga turo, sa iyong pastor, lagi ka nakikinig sa mga aral, nag-a-attend ka ng mga doktrina, nag-a-attend ka ng mga Bible studies, nagkakaroon ka ng journaling, nagkakaroon ka ng mga extra reading, nagpapalakas ka ng faith. Kasi, guys, you cannot point out the Bible teachings among the brethren kung hindi ka pinalaki. Saan? Sa mga turo ng katotohanan. Kung lagi kang absent sa simbahan, kapag ka Sunday, nagmamadali kang dumating, tapos madali ka ring nawawala, wala ka rin sariling Bible. Baka minsan nasa simbahan ka na, nag-Facebook ka pa, o kaya wala kang devotion, wala kang small group, wala kang tried and quad. So paano ka lumalaki sa turo ng Biblia?
So mahalaga po ito mga kapatid. Ang isang mabuting tagapagturo ay kaya mag-point out ng Bible teachings. Pero bago siya makapag-point out ng Bible teachings, dapat pinalaki siya sa turo ng katotohanan ng pananampalataya. Isa siyang legitimate member ng isang simbahan at talagang siya po ay tinuturuan doon, binubusog doon ng mga turo. Kaya po sa simbahan po natin, ay talaga po namang yan po ang pagpapalaki natin sa ating mga members. Okay? Kagaya ngayon po, nakaka-bless po kay Lord na nawalan tayo ng Sunday worship, pero nagkaroon naman tayo ng every night na Bible preaching. Parang tingin ko, mas maganda itong nangyari. Kasi dati, once a week ko lang kayo nakakasama, especially yung members ng ating mga simbahan. Pero ngayon, every night, at marami pa ang nakakilala kay Lord dahil sa ating online preaching gabi-gabi. Dami-dami pong mga magagandang testimonies, ang dami-dami pong chat, ang dami-dami pong mga friend request sa akin na mga tao naggaling talaga sa iba't ibang panig ng sanlibutan. Kaya po naisip ko nga na, alam niyo po, lately may mga questions ako na dumarating sa akin na mga solid questions na talagang solid, pero sincere, hindi po sarcastic. Talagang nagtatanong paano ma-born again, paano pagbabasa ng Bible, paano lalalim kay Lord, ano bang ibig sabihin ng faith, ano ba ang kahulugan ng prayer. Marami mga question na nararamdaman ko na sincere, galing sa mga puso na naghahanap ng katotohanan. Kaya I'm sure natutuwa dito ang ating Panginoon. Talagang ito ay masasabi ko with all my conviction na itong nangyari sa atin ay God's will. Salamat sa ating Panginoon. Number 2 po, ang aking tanong is, what makes us convicted Christians? Number 2 po, if you can train yourself to be godly. Okay? Paano ka magiging isang Kristiyano na matatawag na kumbinsido? Ang sabi po mga kapatid ng ating Bible verse ay, ang sabi diyan mga kapatid, sa verse 7, have nothing to do with godless meats and old wives' tales, rather train yourself to be godly. So sa panahong ito ng COVID, nasa hatching time tayo, kayo po parang isang itlog na nililimliman ng mother hen, para isang araw ay lumabas na po kayo na isang sisiw na po. I mean, isa kayong matatag o isang nakalabas na po kayo sa inyong cocoon, sa inyong shell, at kayo po ay prepare ng Lord sa susunod na stage ng buhay po natin. Ngayon, sa panahon ng COVID na ito, paano ka magiging isang Christian na malalim at convinced? You can train yourself to be godly. Napakaganda po nitong godliness na ito. Ang godliness, brothers and sisters, ay iba sa religiosity o yung pagiging religious. Ang religious na tao, ito po yung nagsisimba lang. Okay, religious po yun. Relihiyoso. Ang godliness, iba po ito. Ito po ay sa puso. Ito po ay sa isip. Ito po ay relasyon. Ito po yung mga taong nagsasabi na mahal ko ang Diyos, umaga, tanghali, hapon. Okay? Ito yung taong nagsasabi na lahat ng oras ko para kay Lord. Ito yung taong nasa trabaho, naglilingkod kay Lord. Ito yung taong nasa tricycle, naglilingkod kay Lord. Ito yung taong ang motibo sa Diyos lang palagi. Talaga, yun po ang ibig sabihin ng maka-Diyos. Kaya nga, maka siya, maka-Diyos siya. Godly. Yan po, mga kapatid. Ang ibig pong sabihin ito pong talatang ito, ay gusto ko pong sabihin sa inyo na sa panahon ng COVID, maganda po sanang i-train natin ang ating sarili sa godliness. By the way, ipakita ko lang sandali sa verse 8 ang kaibahan ng godliness sa tinatawag nating physical training. Ang sabi po ng verse 8, physical training is of some value. Yung pong physical training, example, boxing, running, basketball, ang tawag po dyan ay physical training. Meron daw po siya na some value. But godliness, ito na, dinifferentiate na po niya, but godliness has value
for all things. Yung isa kanina, some value, yung physical training. Pero yung godliness, pag tayo ay na-train dito, has value for all things. All things, comma, holding promise for both the present life and the life to come. So mga kapatiran, napakahalaga na sa COVID time na ito, talagang sana po ay magamit natin itong freedom na ito, itong time na to na tayo ay libre para lumalim tayo sa godliness. Ang godliness ay pagkaisipan mo na lahat ng gagawin mo at lahat ng meron ka at lahat ng oras ka at lahat ng panahon mo ay para lang sa Diyos. Pag may ginawa ka, ito'y para sa Diyos. Kaya nga maka-Diyos ka eh. Okay? Halimbawa, nakakita ka ng pera, hahanapin mo yung may-ari para sa Diyos. Magpipray ka para sa Diyos. Gusto mo nang magalit, hindi na lang para sa Diyos. Ang tawag doon, maka-Diyos. Okay? Ibang-iba po ang godliness sa religious na tao. So mga kapatid, ang ganda po pala ng absolute na mga result or products or mga bunga ng godliness. May value para sa lahat ng bagay. Bakit kaya? Napakalalim ng turong ito. Godliness has value for all things. For all things at holding promise for both the present life and the life to come. Kapag ikaw ay naging godly sa panahon na to, may value ba? Yes. Ginagalang ka ng tao. Minamahal ka ng tao. Masarap kang maging kaibigan, right? Maganda kang empleyado. Sigurado magaling ka ring employer kasi godly ka. Kung ikay godly na ama, maganda ang result. Kung ikaw ay godly na anak, kung ikay godly na grab driver, I'm sure faithful ka sa iyong mga passengers. At hindi lamang may promise sa present life, may promise din sa life to come. So meron pa tayong inaasahan pagdating ng panahon. So guys, napakahalaga nitong pangalawang ito. Kinakailangan pala tayong maging godly. Pag naging godly tayo, convinced na po tayo. Kasi syempre, ang godliness is a practice. Alam niyo naman, ang isang bagay na lagi mong pinapractice, nagiging conviction mo po yun. Diba? Ganun po yun eh. Pag ikaw ay laging nagpe-pray, madidevelop ang conviction sa importance ng prayer. Pag lagi ka nagbabasa ng Bible, madidevelop yung conviction na mahalaga pala ang prayer. Lalo na pag natututo ka, lalo na kapag marami kang nare-realize, lalo na kapag nagkakatotoo yung Word of God sa buhay mo, ay nako, convicted ka. Kaya nga ayaw ng dyablo na ikay magpe-pray dahil makukonvince ka. Ayaw ng dyablo na magbabasa ka ng Bible kasi magkakaroon ka ng inner peace, inner joy, at ayaw niya yon. Kasi daw, pag na-i-expose ka, parang radiation yan. Pag na-i-expose ka sa radiation ng banal na kasulatan, talagang mapapalapit ka. Okay? Mahalaga po yan. Number 3, if you can put your hope in the living God. Yan po yung pangatlo. Na paano tayo magiging convicted na mananampalataya? If you can put your hope in the living God. Sabi, yan po yung makikita natin sa verse 10. Ang sabi, verse 10 muna, this is trustworthy saying that deserves full acceptance, that we have put our hope in the living God, who is the Savior of all men, especially of those who believe. So, mahalaga po itong portion na to, yung salitang pag-asa. Kapag mailalagay daw natin ang ating pag-asa sa isang buhay na Diyos, ito raw po ay makakatulong sa atin para maging convicted tayong mga Kristiyano. If you can put your hope in the living God. Kaya pa ba nating i-exercise ang pag-asa sa panahon na ito? O gibang-giba na po ang ating pag-asa dahil sa COVID? Ngayon parang 200 plus na naman ang na-infect dito sa Pilipinas. Parang 263 somewhere. So, parami po na pare, 205, naging 240, ngayon 263. So, mga kapatiran, ano ang response natin dyan? Kung kayo ay walang Diyos, tiyak po yan, matatakot kayo. Tiyak po yan, matatakot kayo. Pero kung meron kang Diyos,
if you can put your hope in the living God, ay pwede kang magkaroon ng isang puso na payapa. Maganda po yung mapayapa dahil talagang may Diyos tayo. Sana naman mga kapatiran, ipakita naman natin ang diferensya ng isang taong may Diyos at isang taong walang Diyos. Alam niyo sa labas, ipinapaliwanag ang COVID sa medical term. Yan lang ang lagi kong naririnig. Gaano kalaki, anong diameter, ano ang puwersa, ano ang potency. Kagaya kanina, nabasa ko na naman, 5.7 ang kayang i-infect ng isang infected. Dati 2 to 3 people lang. Ngayon, 5.7 people. Ang dami pala, almost 6 na tao ang kayang i-infect. Kung ang infected sa atin ay 1,000, 6,000 po yun ang kaya niyang ma-infect sa mga darating na panahon. But my point is this, mga kapatid, walang saysay kung tayo ay may Diyos, pero ang Diyos na ito ay hindi ka kayang protektahan. Mga kapatiran, please say amen to that and internalize that you have a God, the powerful God. Please read Psalms 91, mga kapatid. Napakahalaga doon. Basahin mo ng basahin hanggang makain mo, hanggang talagang ma-internalize mo ang espiritu ng Psalms 91. Napakahalaga po, mga kapatiran. So, ang summary ko is, here are the traits of true convicted Christians. Ito po yung mga traits, mga katangian ng isang tunay na convicted na Christians. Isang taong kayang mag-point out ng Bible teachings. Pangalawa, isang taong kayang mag-train ng kanyang sarili to be godly. Number 3, isang lalaki o babae na kayang maglagay ng pag-asa sa isang buhay na Diyos. Ang ganda po ng word na living God. Is your God alive? Baka naman kasi ang Diyos natin yung nakapako pa rin. Hindi po yun ang Diyos nating nakapako pa rin. Ang Diyos natin, yes, ipinako. Pero pagkatapos po, ibinaba po siya, inilibing, and He conquered death. Yun po ang Diyos natin. Yun ang tunay na Diyos, yung namatay pero nabubuhay. Hindi po Diyos yung namatay tapos hindi niya na-overcome ang kamatayan. But our God is different. Our Father resurrected the Lord Jesus Christ. I worship Him with all my heart. I worship that God. I worship that person. He is different among all. So brothers and sisters, bilang isang spiritual na doktor, nais ko pong magbigay ng mga mahahalagang prescription sa inyo sa gabing ito bago po tayo maghiwa-hiwalay. Unang-una po, baka pwede na po kayo mag-engage sa mga malalalim na turo. Yan po yung unang-una. Ngayong panahon na ito na tinatawag nating hatching time, habang tayo po yung nakalimlim, laki-laki ng oras nyo, mga kapatid. Grabe po, wala na kayong masasabi kay Lord niyan. Dati, dami kong ini-invite na mag-aral, Pastor Jim, busy po ako, malayo po, Pastor Jim, ganyan po. Marami. Hindi tayo nakakapag-journal dati, lagi nyo sinasabi, busy. Baka naman iba na ang problema natin. Baka ang problema po natin ay time management o baka naman, kasi ang laki na ng time natin ngayon. Okay? Baka naman talagang wala tayong pag-ibig sa salita ng Diyos. Yan po siguro ang problema. O, bakit tayo nakakapag-Facebook? Bakit tayo nakakapag-YouTube? O, sige nga po. So ngayon mga kapatid, ngayong panahon ng COVID, panahon ng hatching time, nagpapalakas tayo, nagpapatibay at nagre-raise tayo ng mga godly leaders nationwide. Baka pwede nyo na itong gawin, mga kapatid. Please engage in an in-depth learning. Make this COVID time a hatching time. Pakinabangan nyo po ito. Napakaganda po talaga itong panahong ito, mga kapatiran. Baka pwede kayo maglagay ng 2 to 3 hours a day para mag-aral ng mga libro na may kinalaman sa ating Panginoon. Ang daming topics, mga kapatid. Christology, pneumatology, soteriology. Ang dami-dami nating dapat balikan. Bibliology. Ang ganda po. Kung kailangan nyo ng support, ng mga materials, ito lang po si Pastor Jim, pwede po ako makaambag sa inyo pong pangangailangan. So please engage in an in-depth learning. Number 2, train yourself to be godly. Yan po. Ngayong panahong ito. At meron po akong very, very special suggestion ngayon. Sa train yourself to be godly. One way to be godly, guys, is this. Is when you develop an attitude of prayer.
mga kapatid. Alam niyo ba na ang prayer ay ikinumpara natin sa breath, hininga? Bakit? Saan ko nakuha ang idea na yan? Ang sabi ng Diyos sa First Thessalonians 5:17, ang sabi doon sa First Thessalonians 5:17 ay pray without ceasing. Yung manalangin kayo ng walang patid. Ang walang patid lang sa ating buhay ay ang hininga natin. Kahit tulog ka, pagod ka, kumakain ka, nakahiga ka, lagi kang humihinga. So same thing, ganyan po tinitingnan ang prayer. Ang prayer po ay parang hininga natin. Kaya napakahalaga po. Guys, ganito po yun. Lagi ko naririnig na wala tayong time. Ngayon po, may time talaga tayo. But let me ask you, honestly, nag-grow ba ang iyong prayer life? Nagkaroon ba kayo ng time to really pray? Kasi kung wala pa rin kayong prayer time, ngayong panahong ito ng COVID, ay kapatid, may problema ka talaga. Kaibigan, may problema ka. Saan pupunta yung oras natin? Ang napansin ko mga kapatid ganito, marami ako nakikita ngayon sa Facebook na nagsasabi na tumaba ako dahil sa lockdown. Tumaba ka. Ibig sabihin, you ate so much, you ate a lot, and you noticed that yung katawan mo nagkaroon ng laman o nag-progress, naging chubby ka. Okay? So, how about the spiritual life? Kasi kung hindi ka nakakabigay ng time ngayon sa prayer, ngayong panahon na ito, let me tell you this, wala na akong alam na solusyon sa problema mo. Wala na po. Kasi noong may panahong mga 1 month ago, 2 months ago, sabi niyo walang time sa prayer kasi nga, busy. Ngayon we are in lockdown. So dapat extended ang prayer life. Kung talagang mahal mo ang Panginoon at mahal mo ang makipag-usap sa Diyos, this is the best time to really pray hard, to really pray long. So mga kapatid, ako po isang believer ng prayer. I saw it in my life. Dati, fasting pa. Prayer and fasting. Sa aming panahon, ako po'y bata pa sa pananampalataya, walang prayer meeting na wala ako doon. Walang morning devotion sa simbahan namin sa alas 5 na madaling araw na hindi pwedeng wala ako doon. Because I am a believer of prayer. So mga kapatiran, ngayon ng COVID, patunayan mo, kaya mo to. I'm challenging you mga kapatid. Kasi trust me, kapag hindi mo na i-restore ang prayer life mo today, this time at this pointed time, wala na. Hopeless ka na pagdating ng panahon na may trabaho na uli tayo. In case lang na babalik tayo sa normal na sitwasyon. Pangatlo mga kapatid, develop the character of hope in your personal life. Hope. Alam niyo, minsan mga kapatid, nalulungkot po tayo. May mga Kristiyano na parang daig pa ng isang unbeliever. Ang isang hindi mananampalataya, malakas ang loob. At ang parang kaya niya. Kaya mga kapatid, sana po, let's develop the character of hope in our personal life. Ngayon, ang may tuturo ko sa inyo mga kapatid bilang pastor, ang may tuturo ko talaga sa inyo na talagang sekreto ng authentic na pag-asa, pagbabasa po ng Biblia. Pagbabasa po. Talagang ang loob mo ay titibay at talagang you will feel the strength and the power if you are always in the Word of God. So yan po mga kapatid. So itong panahon na ito, 3 ang pinapadevelop ko sa inyo. Yan po yung akin po maipapayo. Yan po yung aking prescription. Kailangan maging convicted kayo. Ang ibig sabihin ng convicted, convinced. Kinakailangan maranasan nyo itong 3 na ito. Yung in-depth na pag-aaral at saka yung train yourself to be godly, meaning prayer, at saka yung character of hope. At ang hope na ito ay napaka-importante. Remember, para mga 3, 4, 5 days ago, I taught you na mahalaga po ang pag-asa.
Okay, sabi nga mga kapatid, di ba, sabi ko nga sa inyo, ulitin ko lang, sa langit po ay tatlong mananatili. Pag-asa, pananampalataya, at pag-ibig. Kaya nga sabi ko sa inyo, if faith failed you, try hope. Ang pag-asa po ay talagang napaka-powerful po niyan. Minsan, hindi ko na kayang paniwalaan. Pero sabi ko, hindi. Pagkaya pa rin ng Diyos yan. Umaasa pa rin ako, mga kapatid. So tonight, ito lang po ang mensahe ko sa inyong lahat, mga kapatiran. Pinagpala po kayo ng Diyos. Salamat po sa mga nakinig, sa mga taong nandiyan dyan. Alam ko, iba-iba ang sitwasyon nating lahat. Alam nyo, gabi-gabi, pagkatapos kong mag-preach, ang views po natin is 1,000, 1,1, minsan almost 8,000. Meaning, ang maximum natin gabi-gabi ay 1,000 tao nakikinig po sa akin pong pagba-Bible study nito. Gabi-gabi po, sa buong mundo, mga kapatid. Ang punto ko lang, kung meron tayong 1,000 nakikinig ngayon, iba-iba po ang sitwasyon ninyo. Piliin nyo lang po doon kung alin yung ibinibigay sa inyo ng Holy Spirit. As you listen, because yung 45, yung 50 minutes kong pagtuturo, hindi yun solid na para sa iyo. Pero I am sure na isa doon, 2, 3 para yun sa iyo. Kainin mo yun. Internalize it so that something good will happen to you tonight. Parang pagkain yan, nasa isang lamesa, marami kayo dyan. Hindi lahat yan para sa iyo. May portion doon na para lang sa iyo, na kaya ng iyong tiyan. So same thing with that. So tonight, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos na ako'y binigyan na naman ng Diyos ng wisdom para makapag-share ng kalakasan, para makapag-share ng Word of God. At alam kong kayo po'y naging parang farm, parang field na inihasik ko sa inyo ang mga salita ng Diyos. Masayang-masaya po ako tonight na kayo po ay nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Ang pagkain po natin ay spiritual. Hindi po ako nanghihingi ng pera dito, hindi po ako politiko, hindi rin po ako clown, hindi po ako negosyante. Ako po ay isang manggagawa lang ng Diyos para ipahayag ang kanyang mga salita. Binabasa ko lang ang salita, nilalagyan ko ng konting sense at mga illustration para lang maintindihan po natin. So salamat po sa inyo mga kapatid. Isang magandang gabi po, magpahinga po kayo ng maayos. Huwag niyong kalimutang makipag-usap sa Panginoon, mga kapatid. Sana po makita ng Diyos na itong COVID na to ay malaking tulong sa inyong pananampalataya. So salamat po. Gusto ko lang pong mag-pray sa closing prayer ko po. Ito gusto ko pong isama ilan sa mga pasyente po ng Muntinlupa Mental Health and Psychosocial Support. Kagabi po ay, sabi po, ang report po sa akin ay mga 40 people yata or 49 ang nakinig po sa Muntinlupa Mental Health and Psychosocial Support. At ang maging daw po ang munisipyo ng Muntinlupa ay nakakarinig sa akin pong pagtuturong ito. So salamat po sa Panginoon. At binigyan nyo na naman ng pabor ang inyong mga kaluluwa. Let me pray for all of us, especially sa mga pasyente po ng MMHPS. Salamat po. Panginoon, salamat po sa gabing ito na binigyan niyo po ako ng pagkakataon makapag-share ng words of God. Salamat po dahil naging pagpapala na naman ang gabing ito sa kaluluwa ng mga anak mo. Sa gabing ito, humihipo ka ng mga kaluluwa para makakilala sa inyong pangalan. Salamat ng marami sa COVID na ito, na transform namin ang COVID na ito into a night of preaching, a night of God, a night of powerful words of God. Panginoon, sa gabing ito, dalangin ko po, pagalingin niyo po ang mga pasyente dito po sa Muntinlupa Mental Health and Psychosocial Support. Ang iba po sa kanila ay hinang-hina sa pananampalataya, ang iba ay may sakit, ang iba po ay napapraning dahil sa mga problema nila sa finances. Ang iba po sa kanila ay parang nagkakaroon na po ng malalim na depression, and some of them, Lord, ay meron pong tendency ng suicide. Sino man siya, sino ka man kapatid, sino man ang kalagayan mo ngayon, ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Pakinggan mo lang siya at ipasok mo sa puso mo ang Diyos
at ang mga narinig mo ngayong gabi, magkakaroon ka ng pag-asa. Ang Diyos ay magpapagaling. Ang patay nga na buhay ng Diyos, ikaw pa kaya, kapatid. So pagpalain ka ng Diyos, ang prayer na ito ay para sa iyo. Tanggapin mo ang kagalingan ng Holy Spirit. Tanggapin mo ang kagalingan at makapangyarihang puwersa ng banal na Diyos na buhay. Pinapagaling ka ng ating Panginoon. Pinapalakas ng Diyos ang iyong buto. Pinapalakas ng Diyos ang iyong katawan, ang iyong loob, ang iyong puso, ang iyong isip. May God bless you. Jesus is my healer. Jesus is love. Jesus is powerful. May Jesus be glorified in your life. This is, Lord, our collective prayer in the mighty and powerful name of Jesus Christ of Nazareth. Ang lahat po sa atin ay magsabi ng isang malakas na Amen and Amen, Amen and Amen. Salamat po mga kapatiran. Good night. God bless mga kapatid. At bukas po ulit ng gabi, kung loloobin ng ating Panginoon na buhay pa ho tayo, we will continue our online preaching at may the Lord bless us again and again. Good night. God bless in Jesus' name. Amen. Amen po.